Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa atin pong nakaraang episode ng Revelation series, I think ito'y episode 27 po, tinalakay natin yung dalawang kapangyarihan na bumubuo sa Antikristo. Na itong Antikristong ito ang siyang maghahari sa huling kapanahunan bago dumating ang katapusan ng mundo. Ang Antikristong ito ay binubuo ng dalawang kapangyarihan na magsasanib puwersa sa huling araw. Yung kapangyarihang pangrelihiyon at kapangyarihang pampolitika. Yung kapangyarihang panrelihiyon, ito po'y inilalarawan ng babae na nakaupo dun sa halimaw. At yung halimaw na pula naman ang siyang kapangyarihang pampolitika. So, way back the time of the Dark Ages kasi mga kababayan, kung kayo ay nag-aaral ng kasaysayan, during the time of the Dark Ages, ang simbahang Katoliko sa Europa po ay mayroong supremacy. Meron siyang mataas na authority, meron siyang mataas na kapangyarihan, hindi lang sa relihiyon, kundi ganun din sa politika. Yung mga hari at yung mga reyna sa Europa noon, yumuyuko sila sa kapangyarihan ng Papa sa Roma. Ang katunayan, kung mababasa ninyo yung isa sa pinakamatandang aklat ng simbahang Katoliko, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagsasalita ng walang basihan dito So dito sa isang lumang aklat na isinulat ng isang sikat na pare o kardinal sa simbahang Katoliko, actually ito po'y nakasulat sa wikang Latin mamaya itatranslate ko sa inyo, no? Dito sa aklat na pinamagatang Annales Ecclesiastici, Volume 17, Tomus Septimus Decimus, isinulat po ito ni Cesar Cardinal Baronius, isang Italian oratorian, cardinal, and historian of the Catholic Church. So, ito po'y authority po itong aklat na ito, mga kababayan. Hindi po natin imbento ito. Ang sabi ni Cardinal Baronius, Privilegia Apostolicae Sedis, privilege of the Apostolic See. So mga karapatan nito ng Papa sa Roma. Ang sabi dito, Quiod solus posit uli imperialibus insignis. Ibig sabihin, he alone may use the imperial insignia. Ang Papa lamang ang may karapatang gumamit ng imperial insignia. Sabi pa dito, Quod solius pape pedes omnes principes Diosculenlur. Ibig sabihin, all princes shall kiss the feet of the Pope alone. Ang mga prinsipe ay kailangang humalik sa paanan ng Papa. Quod ili licat imperatores deponere, he have the power to depose emperor. Ang Papa ay may kapangyarihang magpatalsik ng mga emperador. So yan po yung mga privilege ng Papa sa Roma ayon kay Cesar Cardinal Baronius, At ang sabi dito sa Wikipedia, Cesar Baronius, his best-known works are his Annales Ecclesiastici, which appeared in 12 folio volumes. He is under consideration for sainthood, and in 1845, Pope Benedict XIV declared him venerable. So, hindi imbento ito, mga kababayan. Totoo na merong political power ang mga Papa sa Roma during the Dark Ages. And they have the power even to depose emperor. Meron silang kapangyarihan kahit magpatalsik sila ng mga matataas na tao sa gobyerno. Ganyan po yung sistema ng politika at relihiyon noon sa Europe during the time of the Middle Ages hanggang sa panahon ng kolonyalismo. Ang mga salita ng Papa at ang mga doktrina ng simbahan ay nagkaroon ng malaking bahagi sa mga batas na ipinapatupad sa mundo. Hindi lang sa kontinente ng Europa, mga kababayan, kundi ganun din sa lahat ng mga bansa sa mundo na naging kolonya ng mga bansang Katoliko tulad ng Espanya at ng Portugal. Kaya hindi katakataka kung bakit sa panahon na naghahari ang Espanya dito sa Pilipinas is merong napakalaking kapangyarihan ng mga praile. Kasi nga, dahil dun sa supremacy ng simbahan sa politika. Kumbaga, yung Papa noon, yung Pope, merong combined religious and political authority. Tandaan nyo yan, mga kababayan, kasi mamaya babalikan natin yan during the progress of our discussion. So, during the time of the Middle Ages, ang Papa sa Roma ay may combined religious power. Absolute yon. Pag sinabing absolute, kahit sino is walang pwedeng mag-alis nun. Walang makakakontra doon. Yun ang ibig sabihin ng absolute. Kahit ang mga emperador, kahit yung mga prinsipe, hindi kayang kontrahin ang authority ng Papa.
So, yan po yung nakasulat sa aklat ni Cardinal Baronius. So, binanggit ko ito sa inyo mga kababayan kasi gusto kong iset ang inyong isip na ang pag-uugnay ng kapangyarihang pangrelihiyon at politika ay posible. Posible yan. Yung mga nagsasabi na hindi posible yan, magising kayo sa katotohanan, mag-aral kayo ng kasaysayan. Posible yan, nangyari na yan noon. At mangyayari yan sa mga huling araw bago dumating si Kristo. At yun nga yung ating tatalakayin ngayon. Yung tungkol dito sa 10 hari na maghaharing kasama ng Antikristo sa huling kapanahunan na tinutukoy sa aklat ng Apokalipsis. Alam nyo kasi, ito pong 10 haring ito ay inilalarawan po ito biblically ng 10 sungay. So, these 10 kings were represented by 10 horns. Ayon sa Biblia, hindi pa daw sila nagsisitanggap ng kapangyarihan sa ngayon. Sino-sino sila? At ano ang papel na gagampanan ng 10 haring ito bago dumating si Kristo? Pero bago ninyo panoorin itong episode na to mga kababayan, I highly advise na panoorin muna ninyo yung episode 27 and episode 28 ng ating Revelation series. Kasi doon mas makikita ninyo ng maliwanag yung propesiya ng banal na kasulatan tungkol sa pag-uugnay ng kapangyarihan ng Estado at ng kapangyarihan ng relihiyon na bumubuo doon sa Antikristo. At kung ano-ano yung mga planong inilalatag ng mga global elites by 2030 dito sa mundo. Yung tinatawag nilang Great Reset. Mas mauunawaan ninyo yung paksang tatalakayin natin ngayon kung mapapanood muna ninyo itong 2 episode na ito. So, wag na po nating patagalin, umpisa na po natin ang ating pagtalakay ngayon. Ang sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis, chapter 17, verse 11 hanggang 12. At ang halimaw na buhay noon at ngayoy wala na ay siya ring 8, ngunit kabilang sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian, subalit sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng 1 oras kasama ng halimaw. So kung napanood ninyo yung episode 27, tinalakay na natin doon kung sino yung hayop o yung halimaw na pula na ang sabi ay buhay noon at ngayoy wala na at siya ring 8. Kaya hindi na tayo magdedwell dito sa halimaw na ito mga kababayan. Again, kung hindi nyo pa napapanood ang episode 27, mabuting panoorin nyo muna yon para mas lalo ninyong maunawaan yung paksa ngayon. So ang sabi sa Biblia, dito daw sa halimaw na pula na ito, na siya ring 8 ay mayroong nakatanim na 10 sungay dun sa kanyang ulo. Ang 10 sungay na ito ayon sa Biblia ay 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian. So meaning, these 10 kings or 10 horns are political powers. Tama? Bakit nasabi natin political power? Kasi nandun sila sa ulo ng halimaw na pula eh. Yung halimaw na pula, iyon ay political side ng Antichrist. At itong 10 haring ito, hindi pa daw sila nagsisitanggap ng kaharian. Aba, teka, nakakita na ba kayo mga kababayan, hari na walang kaharian? 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. So, sino sa inyo nakakita ng hari na walang kaharian? Ako meron akong alam hari pero walang kaharian. Yung mga presidente, ano sila mga hari sila na walang kaharian Hari sila kasi naghahari sila, pero wala silang kaharian. Actually, lahat naman ng presidente sa mundo, parang mga hari na walang kaharian. Bakit natin nasabi? Hari sila dahil namumuno sila, pero wala silang kaharian, meaning, hindi lahat ng gusto nila pwede nilang gawin dun sa kanilang pinamumuno ang bansa.
Yes, nag-ahari sila, pero hindi nila pag-aari yung bansang pinamumunuan nila dahil pwede silang patalsikin ng mga tao. May batas para mapatalsik sila ng mga tao. Once na nagkaisa ang buong bansa, wala silang magagawa. Hindi nila pwedeng gawin yung gusto nila, lahat ng gusto nila. Kasi meron tayong tinatawag na human rights eh. Meron tinatawag na konstitusyon na nagbibigay limitasyon sa lahat ng pwedeng gawin ng presidente. At nililimitahan ng konstitusyon kung hanggang kailan lamang ang kanilang termino. So in short, ang mga presidente ng mga Republican countries ngayon, gaya ng Pilipinas, sila po'y mga hari na walang kaharian. Kasi kung sila'y tunay na hari na may kaharian, dapat ganito yung kalagayan nila, ganito yung kapangyarihan nila. Pakinggan ninyo kung ano yung kalagayan o kapangyarihan ng isang haring may kaharian. Dito sa unang Samuel, chapter 8, verse 11 hanggang 17. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y nangangabayo, at ang iba na may lakad na nangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagturo at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. So, ganyan po yung tunay na hari, mga kababayan, na may kaharian. Ang tunay na hari na may sariling kaharian, walang limitasyon yung pwede niyang gawin. Lahat ng gustuhin niya, pwede niyang gawin. Pwede niyang angkinin ang gusto niyang angkinin. Pwede niyang i-appoint ang gusto niyang i-appoint. Merong forced labor. Pwede niyang i-sequester ang pag-aari ng isang individual. Walang private property, walang private ownership sa batas ng isang tunay na hari na naghaharing may absolute authority. So, kasi alam niyo yung presidente, pwede siyang mag-appoint. Pero kapag ni-reject ng Commission on Appointment yung kanyang mga appointees, mawawalan din ng kapangyarihan yun, mawawalan din ng posisyon yun. Di ba ngayon, pag ang isang appointed officials is ni-reject ng Commission on Appointment, walang magagawa ang presidente. May mga senador, may mga kongresista na pwedeng mag-reject ng mga presidential appointees. Unlike the president, ang tunay na hari na may sariling kaharian, pwede siyang magdikta, pwede niyang alisin ang karapatang pantao. Lahat pwede niyang gawin sa kanyang gobyerno. So ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Itong 10 hari, namumuno sila pero wala silang kaharian. Hindi nila pag-aari yung bansang pinamumunuan nila. Kaya kita nyo, yung 10 sungay walang korona. Diba? Yung 10 sungay dun sa ulo ng halimaw na pula, walang korona. Unlike kung ikukumpara ninyo dun sa halimaw sa Revelation 13, yung halimaw dun, may korona yung mga sungay niya eh. May korona yung mga sungay niya because that was the time na ang Antikristo ay may absolute authority pa. At ang mga haring nakaugnay dito sa Antikristo ay tunay na mga hari. They are monarchies. They are exercising complete authority sa Europe kasama ng Papa sa Roma. So, kailan nawala ang absolute authority ng mga gobyernong ito? Noong humina ang kapangyarihan ng Papa sa Roma. Inaresto ni Napoleon Bonaparte ang Papa sa Roma, ibinilanggo hanggang sa mamatay. So, yung mga sumunod na Pope, nawalan sila ng absolute authority, hindi katulad ng dati. Tapos, yung mga hari sa Europe, isa-isang pinatalsik sa palasyo after the French Revolution. At hinawakan ng mga presidente at ng mga prime ministers ang halos lahat ng mga bansa sa Europa. Nawala yung monarchy. Kaya kita nyo ngayon sa Europe, ang natitirang monarchy na lang, ilang bansa na lang eh. Yung Norway, yung Sweden, yung Denmark, yung United Kingdom, yung Spain. Diba? Pero the rest ng mga bansa sa Europe, wala ng monarchy. They are being ruled by presidents and prime ministers. Yan po yung nagawa
ng pagpapatalsik ni Napoleon Bonaparte at ng French Revolution sa kapangyarihan ng Papa sa Roma at ng mga monarchical government na sumusuporta sa kanya. Ang sabi dito sa Biblia, Revelations chapter 17 verse 9, kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Sila rin ay 7 hari. Ang 5 sa kanila ay bumagsak. Ang isa'y nananatili pa. Ang isa'y hindi pa dumarating at pagdating niya, kailangang magpatuloy siya ng sandaling panahon. At ang halimaw na buhay noon at ngayoy wala na, ay siya ring 8, ngunit kabilang sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. So para mas maunawaan ninyo, subukan nating i-review yung ating tinalakay sa episode 27. Yung halimaw na pula, meron daw siyang 7 ulo. 5 dito sa 7 ulo na ito bumagsak na. Kasi yung 7 ulo na yon ay simbolo ng 7 kaharian. So 5 dito ay bumagsak na. Sino yung 4? Unahin muna natin yung 4, ano? Yung 4, yun yung Babylonia, yung Medo-Persia, yung Greece, at yung Roma. Yan, nasa Biblia yan. Sa Daniel chapter 7, mababasa nyo yung 4 na kaharian na yan. So sino naman yung pang-5? Yung pang-5, siya yung pumalit dun sa Roma. Kasi yung Roma yung pang-4 eh. Nung bumagsak ang Imperyong Romano, ang pumalit sa trono ay ang Papa sa Roma. Diba? The Pope occupied the Emperor's throne. They were called Pontifex Maximus. Pag sinabing Pontifex Maximus, yan ay titulo lang ng isang Roman Emperor. So, minana ng mga sumunod na Papa sa Roma, yan titulo na yan, kaya ang tawag sa mga Papa sa Roma ay mga pontiff. Diba? Pontiff. So, yung ika-6 na ulo, yun yung kapangyarihan ng Papa. Nung dinakip ni Napoleon Bonaparte ang Papa sa Roma, nabura ba sa kasaysayan ng mundo ang papacy? Hindi. Nawalan sila ng absolute control, yes. Pero hindi sila tuluyang nawala eh. In fact, hanggang ngayon, meron pang mga papa ang simbahan, di ba? Hindi katulad ng mga Roman Emperor, ito mga totally nawala talaga sila sa kasaysayan eh. So yung pan-5 ulo, which is the Pope, hindi siya nawala. Siya rin yung ika-6. Sabi sa Biblia, ang 5 sa kanila ay bumagsak, ang isa'y nananatili pa. Bumagsak kasi pinabagsak siya ni Napoleon, pero hindi siya tuluyang nawala. Nandito siya. At siya rin yung ika-6. At yung ika-6 ang sabi, ang isa'y nananatili pa. Yung ika-6 nananatili pa. Bakit nananatili? Totoo naman, hanggang ngayon may mga papa sa Roma. Tapos, ang sabi, ang isa'y hindi pa dumarating. Sino yung hindi pa dumarating? Siya pa rin yung ika-5 at ika-6. Paano nangyari yon? Na siya yung ika-5 at ika-6, sabi dyan, hindi pa nga dumarating. Hindi pa dumarating, meaning, ang papa sa Roma in the future is malayong-malayo sa pagkakaalam natin ngayon tungkol sa kanya. Remember, ayon sa Revelations chapter 17, nasugatan ang halimaw. This was the time na arestuhin ni Napoleon ang Papa sa Roma at hinubaran siya ng absolute authority. Yun yung sugat na ikamamatay na sinasabi doon. So, pag gumaling na yung sugat niya, yung authority na dati niyang tinataglay, maibabalik sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng sugat na gumaling. Yung absolute authority na inalis sa kanya before, maibabalik sa kanya. So the Pope will have absolute religious and political authority tulad ng Middle Ages, mauulit yon. So siya yung ika-7. Yun yung ibig sabihin, ang isa'y hindi pa dumarating. Ibig sabihin, hindi pa kasi nagaganap yung hulang ito na mababalik yung authority niya eh. Nakukuha nyo mga kababayan yung punto? Hindi pa dumarating kasi hindi pa naman siya nagkakaroon ulit ng absolute authority eh. So, siya yung ika-5, siya yung ika-6, siya yung ika-7. Sino naman yung ika-8? Sino naman yan? Sabi sa Biblia, siya'y kabilang sa 7. So, yan din, siya pa rin yun. Yun pa rin ang Papa sa Roma. Again, hindi nawala ang Papa sa Roma sa kasaysayan. Hindi siya napabagsak ng tuluyan, mga kababayan. Siya pa rin yung ika-8. Bakit ko nasabi na siya rin yung ika-8? Bilangin ninyo kung ilang ulo meron dun sa halimaw. 7 ulo. Tama? 7 ulo. Idagdag ninyo yung ulo ng babae. Yung babae nakaupo dun sa ulo ng mga halimaw eh. So, yung pang-8 ulo, yung ulo ng babae. Sino yung babae? Yung babae, yun yung religious power ng Antikristo. Yung Roman Catholic hierarchy.
At sino ang naghahari sa Catholic hierarchy? Ang Papa. So the papacy is still the eighth head. Siya pa rin yung ikawalo. Nakita nyo mga kababayan, nakukuha nyo ba yung punto? Hindi kayo pwedeng magturo ng ibang kaharian dyan o ng ibang bansa kasi hindi naman nawala yung ika-anim na ulo eh. Di ba? Oo, napabagsak siya ni Napoleon, pero tuluyan ba siyang nawala? Masasabi nyo lang na hindi yung Papa sa Roma ang tinutukoy na ikapito o ikawalong kaharian kung may pumalit dyan. Eh, hindi naman siya napalitan eh. Diba? Hindi naman na siya nabura sa kasaysayan eh. Nandito pa rin siya hanggang ngayon. Kaya sabi ng Biblia, ang isa'y nananatili pa. So meaning, hindi siya nawala. At ang sabi sa Biblia, ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian. Subalit sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng 1 oras kasama ng halimaw. So itong 10 hari na ito na walang kaharian, sabi sa Biblia, tatanggap sila ng kapangyarihan bilang mga hari. So they will rule as kings. Kasi ngayon, mga hari sila, pero wala silang kapangyarihang tulad ng hari. Eh binasa ko na sa inyo kanina kung ano yung klaseng kapangyarihan meron ng isang tunay na hari, di ba? So magiging ganun sila. Yung mga pinuno na limitado ang kapangyarihan, in other words, mga haring walang kaharian, sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari. Meaning, they will acquire absolute authority. Posible ba yun mga kababayan? Posible ba na mangyari yun? Ito, pakinggan ninyo ha. Crackpots, insurrectionists, and weekend terrorists are laying the groundwork to turn our government into a Trumpist nightmare if the former president somehow manages to get back into the White House in 2024. The AP reports on the plan laid out by a Project 2025, a government in waiting for Trump's return. Quote, the idea is to have the civic infrastructure in place on day one to commandeer, reshape, and do away with what Republicans deride as the deep state, firing as many as 50,000 federal workers. The goal is to oust employees they believe are standing in the way of the president's agenda and replacing them with like-minded individuals. That should sound familiar since it's directly linked to Donald Trump's authoritarian plans overall. The New York Times reported in July that Trump and his associates have a broader goal to alter the balance of power by increasing the president's authority over every part of the federal government that now operates by either law or tradition with any measure of independence from political interference by the White House. Numerous former Trump officials are involved with Project 2025, and look, it's not some shadowy behind-the-scenes effort. It's been open about its plans to gut worker protections and dismantle environmental protections. It includes their plans to make pushing right-wing Christianity the federal government's job. It's all in there in the nearly 1,000-page playbook calling on the next president to maintain a, quote, biblically based social science reinforced definition of marriage and family. As Guthrie Graves Fitzsimmons writes for MSNBC, concerns about policies of this kind aren't only about the possible return of Donald Trump to office. This is about the next Republican president, whoever it may be, is going to be pushing Christian nationalism. See? O, nakita nyo? By 2025, may plano na ipatupad yung tinatawag na Project 25 sa Amerika. Ano itong Project 25? Ito'y nagbibigay sa presidente ng Amerika na magkaroon ng mas malawak at mas authoritarian na gobyerno. Biruin nyo, yung US na demokrasyang bansa magkakaroon ng presidenteng authoritarian. Ang nakakagulat pa dito, nakabase ito sa religious belief. Whoever it may be is going to be pushing Christian nationalism. Narinig nyo? So, malinaw ito ng pag-uugnay ng relihiyon at political principles. Tama? Eh ngayon, may mga mag-react. Hindi mangyayari yan. Yan naman ang hirap kasi sa inyo eh. Puro kayo si hindi mangyayari. Ito na nga, binabalita na nga, di ba? Dokumentado pa nga ito eh. Niloloko nyo na lang minsan sarili nyo pag sinabi nyo pang hindi totoo yan. So, ang tanong natin ganito, gaano katagal na maghahari ang Antikristo at yung 10 hari? Ang sabi sa Biblia, sila'y tatanggap ng kapangyarihang bilang mga hari sa loob ng 1 oras kasama ng halimaw. So, 1 oras lang pala. Saglit lang. Ni walang 1 araw eh. Diba? 1 oras lang. Sa Biblia, ang 1 araw ay katumbas ng 1 taon. Lagi nating ipinapaliwanag yan sa ating mga nakaraang pagtalakay. In prophecy, 1 day is equal to 1 year.
So, itong mga leader na ito ay magkakaroon ng absolute authority 1 oras. Meaning, walang 1 araw. Meaning, walang 1 taon. Hindi aabuti ng taon. Maghahari sila with absolute authority kasama ng Antikristo. Ibig sabihin, mauulit yung nangyari nung Dark Ages, maghahari ang Papa with full control kasama ng 10 hari na may absolute control din. Pero saglit lang ito, mga kababayan. Hindi ito aabuti ng ilang taon. Walang 1 taon ito. Bakit walang 1 taon? Bakit araw lang? Kasi darating na po si Kristo pag nangyari yan Kapag naghari na itong 10 haring ito kasama ng Antikristo, magaganap na doon sa time na yon yung 7 huling salot at yung Great Tribulation. At gaya ng sinabi ni Kristo, malibang paikliin ang mga araw na yon, ay walang lamang makakaligtas. Kaya araw lang ang itatagal ng paghahari nila kasi hindi pwedeng magtagal ang Great Tribulation. Ang Great Tribulation maghahari during their term. Kaya hindi totoo na 7 taon ang Great Tribulation kasi ubos ang tao, mga kababayan, mauubos ang mga tao. So, doon sa kakarampot na panahon ng Great Tribulation at ng pamumuno nitong 10 hari kasama ng Antikristo, araw lang ang itatagal niyan. Biglang darating si Kristo sa mga panahon na yon at magaganap na yung katapusan ng mundo. Nakukuha nyo, mga tagapakinig? So, tanong, sino yung 10 hari? Ito pong 10 haring ito, sila po ay mga political power sa lupa na magtataglay ng monarchical or dictatorial absolute control kasama ng Antikristo. Ang tanong, literal ba sila? Literal ba tong 10 haring ito? Well, sabi nung iba, literal. Sabi naman nung iba, hindi daw literal yung number na 10. Well, for me, ito mga kababayan, to be honest with you, both of them are possible. Posible. Kasi hindi tayo pwedeng mag-conclude dito, mga kababayan. Bakit? Kasi hindi pa po ito natutupad Yung mga sinasabi ko sa inyo sa prophecy, yung ating mga pinag-aralan sa nakaraan, mga natupad na prophecy na yon sa kasaysayan. Pero itong mga ito, hindi pa po ito natutupad. So I don't want to make any conclusion kung ito ba'y literal o hindi. Unless mayroong malinaw na itinuturo ang Biblia. Tulad ng 144,000, hindi sila mga hindi literal na number ang 144,000. So, itong bilang na 10 kings, ito po'y pwedeng literal na 10, pwedeng symbolikal. Bakit ko nasabing literal? Kasi alam nyo, mga kababayan, meron pong plano ang mga superpower na hatiin sa 10 regions ang buong mundo. They have plans or may proposal na i-divide ang mundo into 10 economic regions. Kumbaga, mayroong plano ng remodeling Last episode, pinag-aralan natin yung planong Great Reset, di ba? By 2030, kung saan i-reset ang ekonomiya at ang sistema ng mundo. But way back 1985 pa pala, mayroon na ring plano na i-remodel ang mundo geographically speaking. Pag sinabing geographically, ito'y hindi yung gobyerno ang i-remodel. Kumbaga, yung geographical setting. At yan po ay nailathala sa report na ipinasa ng Club of Rome sa United Nations noong 1985. By the way, sino itong Club of Rome? Yung iba, bago ito sa pandinig nila Ito pong Club of Rome, ito po'y samahan ng mga elite na tao sa mundo na nag-uusap-usap kung paano i-resolba ang problema ng mundo. Sabi dito sa Wikipedia, the Club of Rome is a non-profit, informal organization of intellectuals and business leaders whose goal is a critical discussion of pressing global issues. The Club of Rome was founded in 1968 at Accademia dei Lincei in Rome, Italy. It consists of over 100 full members selected from notable scientists, economists, business leaders, and former politicians from around the globe. So, yan po yung Club of Rome. So, dito sa isang dokumento na ipinasa nila, actually, na-publish ito sa website ng UNESCO Dito sa isang dokumento, ang title is World Modeling. Ang sabi dito, Report August 1985 by Heinrich Siegmann, Wissenschaftszentrum Berlin, International Institute for Comparative Social Research, Berlin. Ang tawag dito sa model na ito is Mesarovic
PESTEL Global Modeling Effort. Ang sponsor, Club of Rome, US Department of Agriculture, WIM, AGWIM, at saka ng Volkswagen Foundation. Ang sabi dito, multi-level, hierarchical, regionalized world model based on multi-level hierarchical systems theory, structure, and regions. So, hahatiin sa 10 regions ang mundo ayon sa model na ito. Each regional submodel is made up of 5 interrelated level or strata, summarized in OTA 1982. So, yung OTA, ibig sabihin, Office of Technological Assessment. So, tingnan natin yung dokumentong inilabas ng Office of Technological Assessment. Kasi sabi dyan, summarized in OTA. So, let's take a look dun sa summarization. Sabi dito sa dokumento ng OTA, Global Models, World Futures and Public Policy, a critic, to represent the world as a system of interdependent regions rather than a single homogeneous unit, and to represent those regions in greater sectoral detail. So, ito daw yung 10 regions na bubuo sa mundo in the future. Kung makikita ninyo, ayan mga kababayan, yan yung magiging mapa o division ng mundo ayon dun sa model. Kung makikita ninyo, ang Pilipinas, nasasakop tayo ng Region 10. At kasama natin dyan yung China. So, posible na ang China, pag nangyari na ito, ang China ang mangungunang bansa dyan sa Region 10 pag nagkataon, mga kababayan. Nakita nyo? So, ang tanong, ito bang model na ito is kinukonsider ng UN or ng United Nations? Hindi pa kasi nagaganap tong model na to, sa future pa to eh. Pero ang tanong, meron bang reservation ang UN para sa planong ito? O, pakinggan ninyo dito sa UN Charter mismo, mga kababayan. Charter of the United Nations, Chapter 8, Regional Arrangement. Article 52. Ito po yung official website ng UN, mga kababayan, sa Charter or sa Article 52. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangement or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangement or agencies and their activities are consistent with the purpose and principles of the United Nations. The members of the United Nations entering into such arrangement or constituting such agencies shall make every effort to achieve specific settlement of global disputes through such regional arrangement or by such regional agencies before referring them to the Security Council. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiatives of the states concerned or by reference from the Security Council. So, ang sabi, hindi isinasantabi ng UN ang pagkakaroon ng regional arrangement. So, in the future, posible na mangyari ito, mga kababayan, ayon yan sa Article 52 ng UN Charter. So, itong plano na hatiin ang mundo sa 10 rehiyon, ang isa sa mga nakikitang magiging katuparan daw ng 10 hari na binabanggit sa Revelation chapter 17. So, posible yun, mga kababayan. Bakit posible? Kasi meron tayong mga dokumentong nabasa na may ganong pinaplano eh. And on the other side, posible din naman na hindi literal yung ibig sabihin ng 10. Bakit? Kasi number 10 is a number that represent completeness. Kaya nga meron tayong 10 commandments eh. 10 commandments represents a complete commandment. May 10 fingers, may 10 toes. So meaning, 10 signifies completeness, kasapatan. So yung 10 hari, pwede siyang mga hulugan na lahat ng gobyerno sa mundo ay magkakaroon ng absolute control sa mga tao kasama ng Antikristo. So, 10 kingdoms meaning the entire world, ang buong mundo, lahat ng gobyerno sa mundo ay magkakaroon ng absolute authority with the Antichrist, kasama ng Antikristo. Mawawala ang karapatang pantao, lahat ng mga tao ay magiging alipin ng kanilang gobyerno na namumuno on behalf of the Antichrist. So, anong punto ko dito, mga kababayan? Anong gusto kong sabihin sa inyo? Whether the number 10 is literal or symbolical number,
isang bagay lang ang masisiguro natin. Ang lahat ng mga gobyerno sa lupa ay makikiisa sa Antikristo bago dumating si Kristo. At sila'y mamumuno with full control, tulad sa kapangyarihan ng isang hari. At isa sa katuparan nila ang lahat ng kagustuhan ng Antikristo. Pakinggan ninyo dito sa Revelation chapter 17 verse 13. Ang mga ito ay may isang pag-iisip at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa halimaw. See, they have authority, but the ultimate authority is in the hand of the Antichrist. Sila'y namumuno in behalf of the wills and desire of the Antichrist. Pakinggan ninyo, chapter 18 verse 23. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sayo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Ano sabi? Ang mga mangangalakal mo, ang tinutukoy yung Babylon the Great, yung Antichrist. Ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa. Siguro nga basahin natin ito sa Ingles, pakinggan ninyo dito sa isang salin ng Biblia sa wikang Ingles, Amplified Version. Revelation chapter 18 verse 23, and never again shall the light of a lamp shall shine in you, and the voice of bridegroom and bride shall never be heard in you again, for your businessmen were the great and prominent men of the earth. Nakita nyo? Your merchant, your businessmen were the great and prominent men of the earth. Ang mga mangangalakal mo, yung mga trabahador mo, yung mga businessman mo, sila yung mga dakila at mga prominenteng tao sa mundo. So, these people, these prominent men, o itong mga politikong ito, they are working in behalf or in favor of the Antichrist. Yan ang mangyayari sa huling kapanahunan, mga kababayan. Nakita nyo? Pero alam nyo mga kababayan, darating ang time, during the Great Tribulation, habang naghahari itong 10 haring ito kasama ng Antikristo, alam nyo, biglang magse-self-destruct ang Antikristo. Magse-self-destruct siya. Siya mismo yung sisira sa sarili niya. Paano mangyayari yon? Magkakawatak-watak ang kanyang kapangyarihan at magkakaroon ng malaking gulo sa kanyang kaharian. Pakinggan ninyo dito sa Revelation chapter 16 verse 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. So sabi diyan, yung great city, yung kaharian ng Antikristo, sabi, mababahagi sa 3. Magkakaroon ng dibisyon. At ang mga bayan ng mga bansa ay naguho. Nakita nyo? Kailan naguho yung mga bansa? Nung nagkaroon ng dibisyon. So magkakaroon ng pagkakawatak-watak sa kaharian ng Antikristo, magkakabahagi, magkakaaway sila, magkakagulo sila, mga kababayan. So dito yung sinasabi natin na may self-destruct na mangyayari dun sa kaharian ng Antikristo. And during that time, magpapatayan ang lahat ng mga tao sa lupa pag nangyari ito, mga kababayan. Posibleng doon na po mag-umpisa yung tinatawag nating nuclear war. Magpapatayan ang lahat ng mga bansa na nakiisa dun sa Antikristo. At sila mismo ang magpapabagsak dun sa Antikristo o dun sa religious power na namumuno sa kanila. So, paano mangyayari yon? Na itong 10 haring ito ang siyang magpapabagsak dun sa religious power or sa Antikristo na namumuno sa kanila? Yan po ang tatalakayin natin sa susunod na episode ng ating Revelation series, mga kababayan. Papaano magse-self-destruct ang Antikristo bago dumating si Kristo. So, yan po ang magiging paksa natin sa episode 30, mga kababayan. Kaya patuloy lang po kayong tumutok dito sa ating channel, The Blessed Reader. At muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong oras, sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at magandang araw po sa inyo, mga kababayan.